Kapag sinabi nating komportableng buhay, masaganang buhay, ano ang imaheng pumapasok sa isipan mo? Maganda at malaking bahay, malawak na lupain, taniman, negosyo, magandang klase ng trabaho at malaking sahod. Yung tipong kaya mong bilhin ang lahat ng iyong pangangailangan, lalong-lalo na ang iyong mga luho. Yung tipong kaya mong pag-aralin ang iyong mga anak sa magandang klase ng eskwelahan upang mabigyan sila ng magandang edukasyon nang hindi ka nagkakautang. Yung tipong mabibili mo ang pinakauso, ang pinakamaganda at ang pinakasosyal na damit at gadgets na meron sa mall. O yung tipong kaya mong pumunta at mag-travel sa lahat ng pinakamagandang lugar na naisin mo. Ganun nga ba? Abay, sabihin na nga lamang natin na ikaw. Oo, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, isa kang napakaswerteng nilalang. Aba, ay sabihin na natin nagkaroon ka, na mayroon ka ng ganitong klaseng buhay. Sa tingin mo ba, meron kang karapatan? Natapakan na lamang yung mga taong wala nito? May karapatan ka ba na matahin, kutsain, at ipahiya yung mga taong sa tingin mo ay walang ganitong klase ng buhay? Hindi katulad nung sa'yo? Katulad na nga lamang ng mag-asawang Samuel at Diana, nagmamahalan ng tunay at biniyayaan ng Panginoon ng 3 anak na babae. Parehong mga magulang ni Samuel at Diana ay mga magsasaka, masipag na trabahador sa kanilang lugar. Ang mga magulang ni Samuel, bukod sa napakabait, napakapalakaibigan ay sadyang kilala sa kanilang bayan dahil hindi lamang sila mabuting tao, isa rin sila sa nagmamay-ari ng pinakamalawak na lupain sa kanilang barangay. Itong si Samuel ay mayroon pang isang kapatid at nang pumanaw nga ang kanilang mga magulang ay ipinamana sa kanila ang ikta-iktaryang lupain. At dahil nga sadyang napakasipag na tao nga nitong si Samuel, manang-mana siya sa kanyang mga magulang, maraming tao, maraming mga babae ang humahanga sa kanya. Isa na nga dito, si Diana. At sa dami ng mga babaeng nagkakagusto nga kay Samuel, sa isang tao lamang siya umibig. Sa isang tao lamang siya nanligaw. Ito ay si Diana. Maganda, masipag, walang arte sa katawan at sadyang masipag ding mag-aral. Itong si Samuel at Diana ay sadyang nagmamahalan. Hindi naman sa nagmamadali pero bakit nga ba magsasayang pa ng panahon ng dalawang ito? Matapos lamang ang 2 taong pagiging magkasintahan nila ay nagpasya na nga silang magpakasal sa simbahan. Nag-isang dibdib na nga ang dalawang ito. Kasabay ng kanilang pag-iisang dibdib ay ang pagiging isa ng kanilang mga pag-aari, ang kanilang mga kayamanan, ang kanilang mga lupain. Nang mapagsama na nga nitong si Samuel at Diana ang kanilang mga lupain, ay umabot ito ng halos 10 ektarya. At dahil nga sadyang masipag din ng mag-asawang ito, hindi nakapagtataka na hindi sila nahihirapan pag-usaping pera. Ang kalahati nga ng kanilang 10 ektaryang lupain ay hinayaan na muna nga nila sa kanilang mga tenant, sa kanilang malalayong kamag-anak na mga magsasaka rin. Buwan-buwan ay kumikita ang mag-asawang ito ng 30,000 sa lupain nila sa tabi ng ilog. Inupahan ito ng mayamang Koreano at malaking piggery naman ang itinayo nito at syempre legal ang lahat. Maraming dokumento, maraming papeles. Sa pagdaan nga ng mga taon ay tila lumalakas ang bentahan ng baboy. Gumaganda ang negosyo ng Koreanong ito, lalong-lalo na ang kanyang malaking piggery. Dahil dito, naisipan ng Koreano na bakit nga ba hindi pa niya subukang bilhin ang lupaing iyon kaysa nga naman mangupahan pa siya. Sa kasamaang palad, ayaw namang pumayag ni Samuel. At kada anihan ng palay, palay din ang bayad sa kanila ng kanilang mga tenant. Kaya naman, hindi sila nakakaranas bumili ng bigas. Siyempre, may cash. Ang kanilang lugar ay sadyang napakasagana. Ang problema, kakaunti ang mga establishmento doon, katulad ng nga lamang ng paaralan. Wala kasing high school doon sa kanilang lugar, kaya ang karamihan napipilitang pang lumabas ng kabayanan upang ang kanilang mga anak ay makapag-aral doon.
Ganyan-ganyan din ang problemang hinaharap ngayon ni Diana at Samuel. Alam mo ba, mahal? Diana, si kumpare, binalitaan ako. Tinawagan niya ako kanina at sinabing may nakita na raw siyang magandang apartment. Malapit daw ito sa isang eskwelahan sa bayan. Bagay na bagay ito para sa mga bata. Ano, puntahan ba natin? Para kahit paano kung makapagpasya tayo doon tumira, ay makapagbayad na tayo ng deposito, lalo na ng advance. Kailangan yun doon. Baka maunahan pa tayo. Ang sabi ni Samuel. Talaga ba, mahal? Totoo ba ang sinasabi mo? Naku, magandang balita yan. Siguradong matutuwa ang mga bata kapag nalaman nila. O siya, sige, bukas ng umaga. Okay ka ba bukas ng umaga, mahal? Available ka ba noon? Bukas ng umaga magtungo tayo doon at alamin natin kung magkano pa yung mga kailangang bayaran doon. Yung advance, yung deposit, yung kuryente, yung tubig. Maganda kung alam natin lahat-lahat. At yung pasikot-sikot doon. Tapos pag pauwi na, ay daanan natin ng mga bata para sabay-sabay na tayo pag-uwi dito. Ha? Ang sabi naman ni Diana na sobrang excited na rin. Kinabukasan nga, maaga pa lamang ay nagtungo na nga sa kabayanan itong si Samuel kasama ang kanyang asawa habang nakasakay sa kanilang lumang sasakyan na kanyang alagang-alaga pa dahil ito ay isa sa mga pamana ng kanyang ama sa kanya. Kahit luma na mahal niya ito at mahalaga ito sa kanya. Hindi naman daw siya para bumili ng bago dahil unang-una sa lahat, hindi niya ito palaging magagamit. Hindi niya masyadong kailangan. At nang marating nga nila, ang apartment na kanilang uupahan ay humanga talaga sila dahil malawak ito, maganda, malinis at napakalapit lamang sa eskwelahan, tamang-tama para sa mga bata. Ang mga kapitbahay ay mukhang mayayaman, may kaya sa buhay. Naku ate, kuya ay sadyahong napakaganda ng pwesto dito. Malapit sa eskwelahan, sa sekundarya, sa kolehiyo, malapit sa mall, malapit sa palengke at sa ospital. At ang maganda pa dito, hindi niyo po problema ang mga basura dahil linggo-linggo may nangongolekta po ng basura dito. Isa pa, napakatahimik po ng lugar dito. Hindi niyo po problema ang ingay, kaya makakapag-aral ang mga bata ng maayos at makakatulog po kayo ng matiwasay. Yan ang sabi ng kanilang landlady. Alam mo mahal, pakiramdam ko gusto ko na ang lugar na ito. Maganda rin yung paminsan-minsan makakita ka ng ibang tanawin, hindi ba? Hindi palaging bundok, hindi palaging palayan, hindi palaging mapuno. Di ba? Ang sabi ni Diana sa kanyang asawa. Mawalang galang na po. Ate, kuya, taga saan po ba kayo? Saan po ba kayo nagmula? At mukhang hindi po kayo taga rito, ano? Ang tanong naman ng landlady. Opo, tama ho kayo. Taga Barangay San Isidro po kami, dun sa Linang. At medyo malayo nga po ang lugar namin dito at ibang-iba po ang itsura. Nagkataon lamang po talagang kailangan ng mga anak namin makapag-aral ng sekundarya, kaya kami nagtungo sa lugar na ito. Willing naman po kaming samahan ng aming mga anak. Mahirap basta iwanan sapagkat pare-parehong mga babae. Sana'y nauunawaan ninyo. Ang sabi naman ni Samuel. Nagulat na lamang ang mag-asawang Samuel at Diana dahil biglang dumating ang asawa ng landlady at medyo matabil ang bibig nito. Sinasabi ko na nga ba taga-bukid kayo. Hoy, baka makalimot kayo. Ang date ng bayaran ng upa, huwag niyong kakalimutan. Tuwing katapusan, bawal ang mahuli ng upa, bawal ang kulang. Nagkakaunawaan baga tayo. Baka masira ang negosyo ko sa inyo, nakakaya sa mga kapitbahay ko. Baka mamaya, wala na pala kayong perang pambayad, sabihan nyo lamang kami agad. At na magkaalaman na kung papalisin baga kayo o hindi. Napakaraming tao ang nangangailangan ng bahay ngayon. Mas kailangang ibigay ito sa mas nangangailangan, sa mas kayang magbayad. Hindi naman nakapagsalita pa ang mag-asawang Samuel at Diana dahil mukhang lasing na lasing ang asawa ng landlady na ito. At habang nagsasalita nga ng ganito ang lasing na mister, yung misis, walang pakialam, hinahayaan lamang niya na magsalita ng kung ano-ano ang kanyang mister. Ang dahilan niya, lasing lamang ito. Pero ang totoo, kaya pala hindi nagsasalita ang landlady ay dahil para sa kanya, para sa kanyang mga mata, mukhang mahirap lamang talaga ang mag-asawang iyon dahil galing nga sila sa bukid.
Napatigil lamang ang kanyang pag-iisip ng kung ano-ano nang abutan sila ng lilibuhing pera ni Diana, advance at deposit na bayad para sa bahay na kanilang rerentahan. Ang binayaran nga nila ay good for 3 months. Nanlaki bigla ang mga mata ng landlady at ng kanyang lasing na asawa nang makita kung gaano kakapal na pera lilibuhin ng mga ito, perang iniabot ng asawa ni Samuel. Agad namang iniabot ng landlady ang susi ng bahay at nangangatal pa. Itong si Samuel, pangisi-ngisi lamang, patawa-tawa lamang ng palihim habang nakatalikod sa mga may-ari ng bahay na iyon. Wika nga ng mga taga-Batangas, tanggal ang yabang mo ano? Nang makapasok na nga ng bahay ang mag-asawa, inilak agad ni Samuel ang pintuan at kinausap itong si Diana. Ang sabi nga niya, ay, ang mga tao nga naman, napakaliit talaga ng tingin sa ating mga taga-bukid. Ang buong akala siguro nila ay porke nasa bukid tayo ay mga tamad tayo at hindi marunong magtrabaho. Na parang wala tayong pera, na parang wala tayong ibubuga. Na para bang lahat tayo doon ay dukha lamang. Ay, mga tao talaga, napakamapanghusga. Shhh, mahal, kumalma ka na. Kumalma ka na, ang mahalaga. Nakuha na natin tong bahay na ito. Meron na tayong mauupahang bahay para sa mga bata. Hayaan mo ng mga taong yun. Napansin mo ba? Napakatahimik nga ng lugar na ito. Napansin ko rin na medyo mataas yung mga gate ng kapitbahay natin. Walang pakialamanan. Sana nga lamang ay mabait yung mga kapitbahay natin dito. Yung katabing pitak. Wala akong nakitang tao kanina eh. Parang sinusubukan kong sumili pero walang tao. Mahal, anong oras na baga? Magpalit ka na ng damit mo, tara na't mamili ng mga gamit. Baka gabihin tayo, hahanapin tayo ng mga bata. Ha? Tara na. Ang sabi naman ni Diana na parang kalmadong-kalmado pa. Matapos nga ang halos ilang oras silang pamimili ng mga kagamitan sa bahay, ay hindi maiwasang nung ibababa na ang mga gamit ay nagtitinginan talaga ang mga kapitbahay nila, lalong-lalo na yung mga taong medyo may kaya sa buhay. Ay nako pare, mukhang may bago tayong kapitbahay. Ito naman. Ha? Tatagal kaya yung mga yan? Pare naman, ako pa ang tinanong mo? Ay sigurado ako 2 buwan lamang. Aalis na ang mga yan. Sa itsura ng mga ito yung walang pera mga are. Napakalupit mo naman pare. Grabe ka namang magsalita. Lalo na siguro kung nakita mo ang sasakyan ng mga yan. Bigla namang dumating yung isa pang malditang kapitbahay. Ang pangalan niya ay Karen. Oh, ano bagat napakaingay ninyo? Sino bang pinag-uusapan na naman ninyo kaya laki yung tao yung napakachismoso nyo? Sino ba kayan? Mukhang may bago tayong mga kapitbahay dito. Nabati nyo na baga? At nagpatuloy pa nga ang walang kwentang usapan ng mga chismoso at chismosang ito na kapitbahay naman ni Samuel at Diana. Matapos naman nilang ipasok ang lahat ng kagamitan sa loob ng kanilang bagong apartment, ang mag-asawang Diana at Samuel dali ang umuwi ng bukid upang maabutan ang kanilang mga anak sa daan. Matapos nga ang halos ilang linggo, nakapagpasok na, nakapag-enroll na sa panibagong eskwelahan ang mga anak ni Samuel at Diana. Ang mga anak ni Samuel at Diana ay hindi lamang basta masipag sa eskwelahan, napakasipag din sa gawaing bahay at gawaing bukid. Habang naglilinis nga ng kanilang bagong bahay, napansin ng magkakapatid na parang walang nais kumausap sa kanila, walang nais makipagkaibigan sa kanilang pamilya. Saka pa lamang nila napagtanto na ang kanilang mga kapitbahay pala ay hindi lang basta tahimik. Ang mga ito pala ay sadyang hindi pala kaibigan dahil bumabase nga sila sa panlabas na anyo ng kanilang pamilya, kaya pala hindi sila iniimikan. Subalit ang mga bagay na ito ay hindi naman daw para problemahin pa ng kanilang pamilya. Maraming mga bagay na mas dapat unahin at mas dapat intindihin. Ang mga anak ni Samuel at Diana ay walang kaarte-arte sa katawan.
Hindi kailangan ng mamahaling damit at sapatos. Hindi kailangan na palaging nakapustura, maliban na lamang kung may mahalagang okasyon o kaya naman ay sisimba. Maaaring ngayon wala masyadong kaibigan ang pamilyang ito, pero sa kanilang bukid sa Barangay San Isidro, lahat ng tao ginagigiliwan sila. Lahat ng tao kaibigan nila. Wala silang kaaway. Wala silang kagulo. Huwag kang mag-alala pare, nauunawaan ka naman namin. Kami na munang bahala sa mga hayupan mo, ha? Silipin mo na lamang kami sa lugar na ito. Mag-iingat kayong mag-asawa. Ang mga bata, ingatan ninyo. Ha? Saad ni kumparing Berto ni Samuel. Ay saan baga naman ako pupunta kung makapagpaalam kay Inam? Paring Berto, sa bayan lamang ako. Pipilitin namin mag-asawa na kahit linggo-linggo'y makabisita rito. At pag-anihan, asahan mong nandito ako. Alam mo naman di ba ang buhay ko? Manghihina ako sa bayan pag wala akong tinrabaho. Mas gusto ko yung nagsisipag ako. Tulad ng mga bata pa tayo, paring Berto. Ang tugon naman ni Samuel. Ang mag-asawang Samuel at Diana ay inip na sa loob ng kanilang bagong apartment. Maaring payapa doon pero wala naman silang magawa. Unti-unti nasasanay na nga sila sa buhay sa bayan. Ang mag-asawang ito kahit na hindi muna magtrabaho ay wala namang problema dahil unang-una marami silang ipon sa bangko. Pangalawa, may sariling pera ang kanilang mga anak. Pangatlo, buwan-buwan may pumapasok na pera sa kanila galing sa mga renta doon sa lupain. Palayan, niyugan, sagingan at marami pang iba. Pera ang nagtatrabaho para sa kanila, ika nga. Sa pagdaan pa nga ng mga araw ay parang may napapansin ang mag-asawang Samuel at Diana. Ito ay ang kanilang kapitbahay. Ang mga tao sa katabi nilang apartment abay napakayabang, napakamahangin at palagi silang minamata. Halimbawa na nga lamang, kapag ang mag-asawang ito ay nasa labas ng bahay, naglilinis ng bakuran, ay sinisita sila ng kanilang kapitbahay. Bakit daw ganoon ang kanilang itsura? Bakit daw ganoon ang kanilang suot at damit? Bakit daw nakatsinelas lamang sila? At marami pang iba. Pati mga musikang pinapakinggan ng mag-asawa, sinisita nila. Maging almusal nila sa umaga, aba, pinapakialaman din. Shh! Shh! Hoy! Pare! Magandang umaga. Matagal ka na ba dito, ha? Anong ginagawa mo? Ba't napakaingay mo? Ang tanong ng isang security guard. Ito ay si Roman, nakikiupa din sa kabilang pitak. Ah, ito ba? Pasensya na pare, saglit na lamang ito. Malapit na akong matapos linisin ang aking sasakyan. Hindi pare, itigil mo na yan. Itigil mo na yan. Nagsasayang ka lamang ng tubig sa ginagawa mo, nag-iingay ka lamang dito. Hindi, biro lang. Pero, buti hindi kayo tumitirik gamit yan. Abay, mas bulok pa sa akin yan ah. Eh mukhang mas matanda pa sa akin ang sasakyan ninyo. Ang dagdag pa ni Roman. Ah, napansin mo pala. Oo pare, medyo matanda na nga itong sasakyang ito. Alagang-alaga pa ito ng aking ama nung nabubuhay pa siya. Ito kasi ang kanyang kauna-unahang sasakyan. Pamana niya sa akin, kaya medyo may sentimental value ika nga. Ang sabi naman ni Samuel. Oh, naks naman pare, pamana? Seryoso ba yan? May nagpapamana pala ng ganyan? Kung ako, papamanahan ng ganyan, ako, papakilo ko na lang, baka magkapera pa ako. Ay naku pare, maiwan na nga kita dyan. Ang sabi naman ni Roman. Itong si Samuel, hindi na nga nakipagtalo pa, hindi na nga nakipagsagutan pa, dahil naaawa siya sa kanyang kausap kanina. Paano ba naman? Kitang-kita sa mukha nito ang pagod at puyat ng duty sa araw-araw, na hanggang sa ngayon mukhang wala pa rin sariling motor man lamang. Tuwing umaga naman bago sumikat ang araw, tapos na magluto ng agahan si Diana. Sumisilip siya sa may bintana at nakikita na naman niya ang napakaraming manang sa tapat ng kanyang tahanan. Nagkukwentuhan habang nagwawali sa daan. Ay nako mare, bali-balita ko, may bagong lipat dyan ako. Napakayabang, paano hindi yayabang? Aba, akalain mo,
Umupa ng bahay, umupa ng apartment, halagang 5,000 kada isang buwan. Hindi pa kasama ang mga kuryente, hindi pa kasama ang tubig sa bill. Aba ang matindi dito, parehong walang mga trabaho. Napakataas sa mga lipad. Sigurado akong lalagapak pababa ang mga yan. Hindi nakapagtataka na bukas isang araw, wala na sila dito. Yan ang sabi ng isang manang na medyo mataba, nakasuot ng bestidang asul habang nagwawalis ng tuyong dahon sa tapat ng bahay ng mag-asawang Samuel at Diana. Ay naku naman, Kumaring Kunching, napakahuli mo na sa balita. Alam mo ba, ang huling balita ko, yung lalaki, yung ama ng tahanan sa loob ng bahay na iyan, kain tulog lamang maghapon. Aba, siguro'y nakabenta ng hayop kaya meron silang pang-upa. Ang tanong, pagkatapos ng ilang buwan, paano? Naku, nakita mo baga ang itsura? Sa itsura'y parang hindi man lamang nakapag-aral. Napakadungis bagang tingnan. Yung kahit manligo, kala mo bagay napakadumi. Sigurado ako, wala pang 3 buwan, mapaalis yan dito. Yan naman ang sabi ng isang manang na medyo may kapayatan, medyo matangkad at maikli ang buhok, nakahawak sa kanyang bewang habang nagpipindot sa kanyang cellphone. Nagkukunwaring naglilinis lamang, mapagpanggap ika nga. At dahil nga sumisikat na nga ang araw ng panahon ngayon, pinatay na nga ni Diana ang ilaw ng poste sa tapat ng kanyang bahay. Ito ay palatandaan na siya ay gising na, kaya nag-alisa na ang magkukumaring nagkichismisan lamang sa tapat ng bahay nila. Napapailing na lamang itong si Diana dahil dinig na dinig nga niya ang lahat ng usapan ng mga taong ito, na hanggang sa ngayon ni hindi pa nga niya nakakausap ng personal. May mga tao talaga na napakagaling gumawa ng istorya at ng kwento, napakagaling manghusga ng kapwa samantalang wala naman silang ideya sa buong katotohanan. Ang totoo niyan, itong si Diana ay magaling at matalino. Nakapagtapos siya ng kursong accountancy, samantalang ang kanyang asawang si Samuel ay nakapagtapos naman ng agricultural course. Hindi man sila nakapagtrabaho dahil na rin sa utos ng kanilang mga magulang na alagaan na nga lamang ang kanilang mga lupain, hindi pa rin ito sapat na dahilan para husgahan sila ng kanilang kapwa, hindi ba? Sa tuwing bibisitahin ni Samuel ang kanyang bukirin, ang kanyang lupain, aba, lagi siyang may bitbit na saging at mga gulay, pauwi ng bahay. Dahil dyan, pagtatawanan siya ng kanyang mga kapitbahay, maging ng asawa ng isang security guard na ang pangalan ay Roman. Bukod sa palagi silang pinagtatawanan, ay para silang palaging iniiwasan. Alam mo ba, nangyari pa nga sa punto na minsan isang araw, si Diana ay bibili ng pagkain sa tindahan. Ang bungat agad ng may-ari ng tindahan ay bawal daw ang utang. Nasaktuhan pa naman na ang bitbit na pera nitong si Diana, lahat ay coins. Ano ba naman kasing bibilihin mo? Bakit coins lang ang dala mo? Ano pa? Di pamintang durog. Alangan nga namang magdala ka ng 1,000 piso para lamang sa pamintang durog. Diba? Ramdam nga ng mag-asawang Samuel at Diana na sila ay minamaliit lamang ng kanilang mga kapitbahay. Subalit sa paghihintay ng mga taong ito na sila'y umalis, inabot na sila ng 2 taon doon. At mukhang walang balak ang mag-asawang ito na umalis ng lugar na iyon. Sabi nga ni Samuel, abay bahala sila sa buhay nila. Ang mahalaga para kay Samuel at Diana ay makapag-aral ng maayos at matiwasay ang kanilang mga anak, makapagtapos ng sekundarya, maging ng kolehiyo. Kung hindi man maganda ang tingin sa kanila ng kanilang mga kapitbahay, ay hindi na nga raw nila sa kopiyon. Hanggang isang napakagandang balita pa ang dumating sa pamilya nila. Ang Koreanong noon ay umuupa lamang ng ilang parte ng kanilang pag-aaring lupa. Mas lumaki na ang lupaing gustong upahan. Dahil dito, halos 50,000 na ang pumapasok na pera sa kanila buwan-buwan imbis na 30. Hindi pa nga kasama dyan ang ilang kaban ng palay na halos puno na nga ang grahe nila kada ani. Yung iba nga na ipamigay na, yung iba na ibenta na.
Oo, hindi pa kasama dyan yung halaga ng perang kinikita mula sa mga niyugan at sagingan. Itong si Samuel nga ay medyo namomroblema dahil hindi niya alam kung sino ang pwede niyang utusang mag-manage ng kanyang pinapalaking kapihan. Meron na kasi siyang tanim na barakong kape sa kanilang lupain. Dahil sa sipag, tiyaga, tulong-tulong ng mga kaibigan at kakilala, hindi nakapagtataka na ang pamilya ni Samuel ay makaipon ng milyong halaga ng pera sa bangko. Ang mundo nga naman ay sadyang nakakatawa. Kung sino yung totoong mayaman, ang kilos, simple lamang. Pero yung mga taong wala naman talagang kapera-pera, sila patong napakayayabang. Akala mo kung sinong pinagpala. Hoy, aminin mo, may naiisip kang tao. Bigla pang nauso ang taniman ng mais. Saktong paborito itong pagkain ng kanyang mga anak. Kaya itong si Samuel gumawa ng paraan. Nagpaupa siyang muli ng mga magkatanim ng mais sa kanyang lupain. At kada buwan, kumikita siya ng malaking halaga ng pera dahil dito. Diretso agad sa bank account ng kanyang mga anak ang mga perang ngayon. Sa dami ng pera ng mag-anak na ito, isipin mo nga, hindi na magiging mahirap para sa kanila ang magbayad ng advance sa inuupahang bahay nila. Kaya nga naman sa tagal ng panahon, ang landlady at ang kanyang asawa, nakatimik lamang ang bibig. Walang sinasabing kahit na anong negatibo sa pamilyang ito. Wala kahit na ano. Pero katulad nga ng palagi kong sinasabi noon sa inyo, ang lahat ng bagay ay may limitasyon. Aba, itong si Samuel ay hindi naman santo. Hindi araw-araw good mood siya. Hindi araw-araw mahaba ang kanyang pasensya. May mga pagkakataong ang kanyang isipan ay punong-puno na. Kaya hindi nakapagtataka na minsan makasagot siya sa kanyang kapwa. Isang hapon, habang nagkakape sa labas ng bahay nila, itong si Samuel ay naabutan siya ni Roman na isang security guard. O ano pare, parang tinapakan ng aso yung mukha mo. Okay ka lamang ba? Bakit naman nakasimangon ka? Umayos ka nga dyan. Wala kang pera no? Baka gusto mong mag-apply ka muna ng security guard sa agency namin. Sakto hiring kami ngayon. Baka kasi nahihirapan ka na maging palamo ng asawa mo. Ha? Kalalaki mong tao. Kumilos ka! Saad ni Roman. Biglang tumayo sa kanyang pagkakaupo itong si Samuel. Hinarap niya si Roman. Halika nga rito. Ha, Roman? Narinig mo bang tinawag ko kanina ang pangalan mo nung pumasok ka ng gate na yan? Ha? Narinig mo bang hiningi kong opinion mo tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay ko? Hindi naman, di ba? Eh bakit kung makapagsalita ka parang kilala mo ko? Ni hindi nga kita kaibigan. Natigilan naman itong si Roman. Sabihin mo nga sa akin, Roman. Sino ka para sabihan ako na palamon ako ng asawa ko? Eh hindi ba't sa ating dalawa ikaw yon? Ha? Hindi ba't ikaw ang palamon ng asawa mo? Dahil di hamak na mas malaki ang kinikita niya kaysa sa'yo. At hindi niya kailangan magpuyat ng katulad ng ginagawa mo. Pero sa inyong dalawa, ikaw pa itong mas maluho. Kaya ang ending, yung asawa mo ang nagbabayad ng tubig, kuryente at ng upa ninyo. O baka hindi mo rin alam na nangungutang siya ng pera sa asawa ko. Ano? Ha? Natigilan ka? Natameme ka? Palibhasa, wala ka naman kasi talagang alam. Pero satsat ka ng satsat na para bang may alam ka. Lahat kayo rito, ganun di ba? Bigla namang nagsalita itong si Roman. Dahil biglang dumating ang kanyang asawa. Gusto niyang ipakitang siya ang mas magaling. Siya ang mas mayabang. Kaya ang sagot niya, eh ano? May pera ka? Ha? May pera ka? Eh ba't ganyan na itsura mo? Para kang napabayaan. Ha? Puro ka lang yabang eh. Puro ka lang salita. Yan ang saad ni Roman. Wag na wag kang magyayabang sa akin pare. Dayo ka lamang dito. Dayo ka lang. Dagdag pa niya. Bakit? Ha? Mayabang ako? Paano mo nasabi? Anong basihan mo? Mga salita ko?
Bakit kilala mo ba ako? Kilala mo ba ang pamilya ko? Hindi ko kailangan ng lupa, ng bahay sa bayan. Napakalaki ng pag-aari ko sa bukid. Hindi ko kailangan ng sobra-sobra. Alam mo, kaya ako nasa bayan ngayon para suportahan lamang ang aking mga anak sa mga pangarap nila. Yun lang yun. Kayo kasi problema sa inyo, napakagaling yung bumase sa panglabasaan nyo no? Ha? Teka lang. Paano kung sabihin ko sa iyo na ako ang may alam tungkol sa iyo? Ha? Hindi ba taga Bicol kayo? Hindi nga kayo mag-asawa, di ba? Ha? Ikaw pre, nakapagpadala ka na ba sa mga anak mo sa Bicol? Ha? Alam ba ng asawa mo na may iba kang asawa dito? Natigilan na nga lamang si Roman dahil totoo ang lahat ng sinabi ni Samuel sa kanya. Hindi talaga niya asawa ang kanyang kasamang babae ngayon at may 4 pa siyang anak sa Bicol. Nandoon din ang kanyang tunay na asawa sa Bicol. Tumalikod na nga lamang itong si Samuel dahil baka kung ano pa ang kanyang masabi. Dahil ang totoo niyan, narinig lamang niya sa napakaraming tsismosa sa barangay na iyon ang balitang iyon tungkol kay Roman. Nagkataong tama naman pala iyon. Hanggang isang masamang pangyayari ang naganap sa lugar nila. Isang napakalaking sunog ang naganap sa kabilang bloke ng kanilang lugar. Naubos ang buong bloke kasama ang isang malaking tindahan at agad namang naharangan ng bumbero ang apoy. Napigil naman nila ito. At sa awa ng Diyos, hindi nadamay ang apartment ni Samuel. Nasa mahigit 10 kabahayan naman ang nadamay sa sunog na ito. Kahit na anong kagamitan, wala silang nailigtas dahil napakabilis daw ng pangyayari. At dahil nga may mabuting puso itong si Dayan at Samuel, dumamay sila sa kanilang mga kabarangay. Tinulungan ng mag-asawang Samuel at Diana ang tsismosang may-ari ng malaking tindahang iyon. Ang tsismosang ito ang isa sa nagpakalat ng maling balita tungkol sa kanilang pamilya. Medyo matanda na nga ito at apo lamang ang kasama. Ang kanyang mga anak ay nasa Maynila kaya siguro napakalungkot ng buhay nito. Inaaliw na lamang ang sarili sa paggawa ng maling istorya. Agad namang nakipag-ugnayan itong si Diana sa barangay hall at nagpaalam na mamimigay sila ng pagkain at kasuotan. Pinasalamatan naman sila ng kapitan. At ang lahat ng mga tao sa barangay na iyon nagtataka. Paano itong nagagawa ng mag-asawa ni Diana? Ilang araw pa nga ang lumipas, kinuha ni Samuel ang lahat ng pangalan ng mga pamilyang naapektuhan ng sunog. At gagawa raw siya ng paraan na at least matulungan man lamang ang mga ito, mabigyan ng mga materyales na maaaring magamit sa bahay. At kumalat na nga ang balitang ito tungkol sa kabutihan ng puso ni Samuel at ni Diana, maging ng kanilang mga anak. Lahat napahiya sa mag-asawang ito. Hindi sila makatingin ng diretsyo sa kanila dahil alam nila na sila ay gumawa ng masama noon sa mag-asawang ito sa pamamagitan ng pagpapakalat ng hindi magandang balita. Lintik namang yan. Sigurado ka ba sa balitang iyan? Sabihin mo nga ulit. Oo nga, seryoso ako. Grabe, sila pala ang may-ari ng lupain na inuupahan ng mga Koreano sa bayan natin. Ang yaman pala ng mag-asawang iyan. Nakakahiya tuloy. Kasalanan mo to eh. Kasalanan mo to eh. Nung simula pala na dumating sila, sinaraan mo na kaya, nakakahiya talaga. Bulungan ng mga chismosa. Tulad nga ng sabi nila, nasa huli ang pagsisisi. Dahil sa kanilang sobrang kahihiyan, itong si Roman at ang kanyang partner naghiwalay na. Si Roman umuwi na ng Bicol. Awa naman ng Diyos, unti-unti nang nakakabangon ang mga nasunugan sa lugar na iyon. At hanggang sa ngayon, napakalaki ng kanilang pasasalamat at utang na loob sa pamilya ni Samuel. Ilang taon pa nga ang nakakalipas, nakapagtapos na rin ng pag-aaral ang 3 anak ni Samuel at bumalik na nga sila sa bukid. Bumili nga sila ng van na maaaring magamit para sa service naman ng mga ito.
Maaaring magamit sa pagluwas ng Maynila at pag-travel sa maganda pang mga lugar sa Pilipinas. Sa kabila ng kanilang yaman at katanyagan, kahit na kailan, hindi nila ito pinagyabang. Kaya naman hanggang sa huli, sila ay pinagpapala ng Panginoong May Kapal. At dito na nga po nagkatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po.